Hi everyone, peaceful Friday sa inyong lahat. Tapos na naman ang 5 working days. Weekend na naman tayo. Oras na naman para sa mga sarili natin. And I wish you all a very relaxing weekend. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. And pakiclick na rin ninyo yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload ko dito. Sa isang radio interview ni Igan at Connie kanina, na-interview nila si Senator Manny Pacquiao at natanungan nila si Senator Pacquiao tungkol sa mga isyong bumabalot sa kanya. Ilan sa mga naitanong sa kanya ay yung tungkol sa mga alegasyon niya, tungkol sa korupsyon. Naitanong din sa kanya yung tungkol sa 3.5 billion di umano na Sarangani Sports Training Center. At kasama na rin na itanong sa kanya yung tungkol sa 2.3 billion tax evasion case niya. Medyo matagal-tagal din kasing nanahimik si Senator Pacquiao tungkol dito sa mga issue na ito dahil alam natin na nasa US siya ngayon bilang paghahanda sa nalalapit niyang laban kay Errol Spence ngayong August 21. Isa sa mga sinagot ni Senator Pacquiao ay yung tungkol sa komento ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kung saan sinabi ni Spokes Roque na akala daw niya ay atomic bomb yung pasabog ni Senator Pacquiao. Kumbaga ang sinasabi niya dito, ang akala niya ay isang napakalaking pasabog yung mga ilalabas ni Senator Manny Pacquiao tungkol sa alegasyon niya sa korupsyon. Pero yun nga lang, ayon nga kay Spokes Roque, isang watu silang pala yung pasabog ni Senator Manny Pacquiao. Kumbaga mahinang-mahina yung kanyang pasabog na parang sinasabi niya na hindi na ito dapat pagtuunan pa ng pansin. Sinagot ito ni Senator Manny Pacquiao at sinabi nga niya na sa pag-uwi niya, papatunayan daw niya na itong minamaliit na watusi na sinasabi ni Spokes Roque ay magiging isang matinding pasabog dahil maglalabas nga daw siya ng mga ebidensya tulad ng mga audio recordings, videos at mga testigo na makapagpapatunay dito sa kanyang alegasyon. Nag-file na kasi ng resolution si Senator Manny Pacquiao sa Senado para hilingin na gawa ng investigasyon yung di umano'y anomalya sa pondong inilaan sa Social Amelioration Program o SAP ng DSWD. Sa resolution na ito, sinasabi ni Senator Manny Pacquiao na kailangang busisiin ng Senado ang anomalya na naganap sa DSWD at sa StarPlay. Itong StarPlay daw ay isang hindi kilalang electronic money issuer ng 52 billion na pondo para sa ayuda ng pamahalaan. Itong ayuda na kinukwestiyon dito ni Senator Manny Pacquiao, ito yung 5,000 to 8,000 maximum na binibigay na ayuda for 2 months ng ating pamahalaan. At sinasabi nga dito na 1.8 million beneficiaries ang bibigyan ng ayuda at ang total amount nito ay umaabot sa 14 billion pesos. Ayon kay Senator Manny Pacquiao, sa nakalap nilang mga ebidensya, 500,000 beneficiaries na ang nabigyan nito out of the 1.8 million beneficiaries. At sinasabi nga niya dito na may 10.4 billion na pondo na para sa ayudang ito ang nawawala. So ang resolution na ito ni Senator Manny Pacquiao ay gawan nito ng investigasyon in aid of legislation. In aid of legislation para ma-re-examine itong batas na ito. Kung tama nga ba yung implementation nito at kung may dapat bang i-improve o baguhin dito sa batas na ito. Pero alam naman natin na bago ito tatalakayin ng Senado, lalo pat alam naman natin na napakarami pang mga totoong issues na dapat talakayin ng Senado natin, ay dapat itong alegasyon ni Senator Manny Pacquiao ay dapat merong mga elemento para ituloy ng Senado na imbestigahan ito. So maaaring ang mga elementong kailangan dito ay dapat sapat yung mga ebidensya ni Senator Manny Pacquiao. Dapat din siguro yung mga sinasabi niyang magiging mga testigo niya ay mga credible witnesses. At siyempre pa dapat din yung mga audio recordings o video na sinasabi niya kung tatanggapin man ito ng Senado ay dapat authentic or totoo. Hindi yung mga tipong videos na spliced or pinutol-putol o di kaya ay inedit. At katulad ng mga nagdaang investigasyon na ginagawa ng Senado, kung mapapansin natin, kapag may mga ganitong klaseng inquiries na gagawin ng Senado, nagiging parang teleserye ang Senado natin. Gugugulan din nila ito ng oras, gastos at effort, kung kaya hindi ito dapat mapupunta sa wala. Pero ayon nga kay Senator Manny Pacquiao, matitibay daw yung mga hawak niyang mga ebidensya. Well, para naman sa akin, naiintindihan ko rin kung bakit parang napikon si Pangulong Duterte at ang mga taga-suporta niya dito sa ginawang ito ni Senator Pacquiao. Una, siyempre, para sa kanila ay binibigyan ni Senator Manny Pacquiao ng hindi magandang imahe ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Pangalawa, ay nakakainsulto din para sa kanila
na parang pinapalabas si Senator Manny Pacquiao na walang ginagawa o kulang ang ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte sa pagsugpo sa korupsyon. Pangatlo, ayon din sa kanila, ginagamit daw ito ni Senator Manny Pacquiao sa pamumulitika, lalo pat nalalapit na yung eleksyon at bali-balita nga natatakbo siya sa pagkapangulo. At dahil daw sa ambisyon na ito, ay ginagamit niya itong mga ganitong issues para lalo daw bumango yung pangalan niya. At pang-apat, sinasabi rin nila na kung sana merong mga ganitong issue si Senator Manny Pacquiao, ay dapat kinausap niya muna ng personal si Pangulong Duterte tungkol dito bago siya nagsalita sa harap ng media. Pero ang punto naman dito ni Senator Manny Pacquiao, ginagawa niya ito dahil gusto lang daw niya tumulong sa ating gobyerno. At dito sa kanyang mga aligasyon na ito, ang makikinabang naman daw dito ay ang taong bayan. Hindi nga lang daw siguro ito naintindihan ni Pangulong Duterte o di kaya ay na-misinterpret ito ni Pangulong Duterte. Ito yung parang sinasabi ni Senator Pacquiao. Katunayan nga, iginigiit din ni Senator Manny Pacquiao na 6 months ago pa niya gustong makausap si Pangulong Duterte tungkol dito. Ang kaso nga lang daw ay hindi siya napagbibigyan. Kung kaya wala daw siya ibang choice kung hindi magsalita na sa harap ng media. Personally naman, para sa akin, pareho silang may puntos. Kumbaga, pinapakinggan ko yung dalawang kampo. Nakikinig kasi ako sa two sides of the coin, hindi lang sa isang side. At naiintindihan ko rin yung mga hugot ng magkabilang kampo. But for me, dito sa nangyayari ito, I would rather look at the brighter side kesa magsalita ako ng against sa isa man sa kanila. Kasi nga para sa akin, ang loyalty ko naman ay sa bayan at hindi sa kung sinong tao. Kasi unang-una, wala naman akong utang ni isa sa kanila. Sila yung mga niluklok ng taong bayan at ang taong bayan din ang nagpapasahod sa kanila para gawin nila yung mga tungkulin nila. So para sa akin, mas okay na aantayin ko muna yung mga sinasabing ebidensya ni Senator Manny Pacquiao at kung gaano ito katibay para bubuksan ng Senado na magkaroon ng investigasyon dito sa kanyang mga aligasyon. Kasi hindi rin natin masasabi, baka nga naman talagang merong na-overlook din yung ating gobyerno tungkol dito sa mga korupsyon na nangyayari at pwedeng merong iilan dito sa mga ebidensya na ilalabas ni Senator Manny Pacquiao ay makakatulong para mabigyan linaw lalo itong sinasabing korupsyon para nga naman matutukan at maimbestigahan itong mga aligasyon ni Senator Manny Pacquiao. So kung ganun ang mangyayari, in the end, ang bansa natin ang panalo. Dalawa lang kasi ang pwedeng mangyari dito sa mga sinasabi ni Senator Manny Pacquiao. Pwedeng merong mapapatunayan si Senator Manny Pacquiao na merong nga mga kurakot na ngayon ay nasa pwesto pa rin. O di kaya ay puro mga haka-haka lang itong kanyang mga aligasyon. So kung yung una ang mangyayari, malaking tulong ito sa administrasyon ni Pangulong Duterte sa pagsugpo niya sa korupsyon. At ang magbebenepisyo dito ay ang taong bayan, lalong-lalo na ang ating bansa. So para sa akin, hindi ko pipigilan si Senator Manny Pacquiao dito sa mga sinasabi niyang ebidensya sa kanyang mga aligasyon. Dahil ang bayan natin ang makikinabang nito kung sakasakaling totoo man ito at mapapatunayan. Hindi ko hinahalo dito yung sinasabi nilang ambisyon sa pagtakbo ni Senator Manny Pacquiao bilang Pangulo. Dahil sa ngayon naman, bali-balita pa lang ito at hindi pa naman siya nagpa-file ng kanyang candidacy. At kung sakasakali man na totoo, natatakbo nga siya sa pagkapangulo, sa tingin ko naman, karapatan din yun ni Senator Manny Pacquiao. At ang taong bayan ang maghuhusga sa darating na eleksyon kung bobotohin nga ba siya ng mga tao sa pagiging Pangulo or hindi. At yun namang tungkol doon sa 3.5 billion na Sarangani Sports Training Center na tinatanong sa kanya ni Pastor Apollo Quiboloy. Sa ngayon kasi, sabi ni Pastor Apollo Quiboloy ay sinusuri pa nila yung tungkol sa issue na ito. Pwede kasing nagkaroon ng kalituhan dito sa Republic Act 11214 at Republic Act 11224. Ito yung batas na ang may akda ay si Senator Manny Pacquiao at co-sponsor dito ni Senator Sonny Angara. Yung Republic Act 11214, ito yung Philippine Sports Training Center na itatayo pa lang sa Bataan at ang budget nito ay 3.5 billion pesos. At yung Republic Act 11224, ito yung Sarangani Sports Training Center na itatayo sa loob ng Provincial Sports Center ng Alabel, Sarangani Province. Kung babasahin natin yung Republic Act 11224, walang budget na nakasulat dito. Pero ayon nga kay Senator Manny Pacquiao, malamang aabutin ito ng 400 to 500 million pesos itong paggawa ng Sarangani Sports Training Center. At ang budget nitong Republic Act 11224 o yung paggawa ng Sarangani Sports Training Center ay manggagaling sa local governments. Meaning, manggagaling yung pondo nito sa provincial government ng Sarangani, sa municipal government ng Alabel,
in coordination with the Philippine Sports Commission at ng Office of the President. So meaning, walang pera para sa sinasabing pondo para sa paggawa nitong Sarangani Sports Training Center ang dumaan sa kamay ni Senator Manny Pacquiao. Dahil ang pondo nito, ang maglalaan nito ay yung mga LGUs, yung sinasabi ko kanina na Provincial Government ng Sarangani, Municipal Government ng Alabel, kasama yung Philippine Sports Commission at yung Office of the President. Dito manggagaling yung pondo sa paggawa nito. Ito yung nakalagay sa Republic Act 11224. Kaya nga rin, dun sa interview na ginawa ni Igan kay Senator Manny Pacquiao, sinabi ni Senator Manny Pacquiao na pati siya ay nagulat din kung saan nanggaling itong balita na may nawawalang 3.5 billion pesos para sa paggawa ng Sarangani Sports Training Center. At bilang head si Senator Manny Pacquiao ng Senate Committee on Sports, natural lang na karamihan sa mga batas na gagawin niya sa Senado ay yung patungkol sa sports. Dahil ibang committee naman yung may hawak kung ang hinahanap natin ay yung tungkol sa mga agrikultura at iba pa. At sa ngayon, wala pa namang sagot si Pastor Apollo Quiboloy tungkol dito sa mga sinabi ni Senator Pacquiao. Kung maalala din kasi natin, matitinding banat ang binigay ni Pastor Apollo Quiboloy kay Senator Manny Pacquiao nitong mga nagdaang araw. Natanong din si Senator Manny Pacquiao dito sa interview ni Igan sa kanya yung tungkol sa 2.3 billion na tax evasion case na nabanggit dati ni Pangulong Duterte. At ayon na kay Senator Manny Pacquiao, meron siyang mga abogado na may hawak tungkol sa kasong ito. So isa itong patunay na pending pa nga yung kasong tax evasion case niya at hindi pa ito dismissed. Nailift lang kasi yung freeze order na inisyo ng Commission on Internal Revenues sa pangunguna dati ni Commissioner Kim Hinares. Ito ay nangyari matapos sabihin ng Court of Tax Appeals na walang sapat na mga ebidensya ang Commission on Internal Revenue para mag-issue ng freeze order na ito. Ang freeze order kasi na inisyo ng Commission on Internal Revenue ay yung freeze order para sa FTDA o Final Decision on Disputed Assessment. Ang mangyayari kasi kapag nag-issue ng FTDA ang Commission on Internal Revenue, dalawa yung pwedeng gawin ng taxpayer. Pwedeng tapusin niya na ito sa pamamagitan ng pagbabayad niya o di kaya ay pwede niya itong iakyat sa Court of Tax Appeals para dinggin itong freeze order na inisyu sa kanya. At itong pangalawa ang ginawa ng kampo ni Senator Manny Pacquiao. Ibig sabihin, hindi sila pumayag dun sa final decision ng Commission on Internal Revenue at inapila nila ito sa Court of Tax Appeals. At yung isa pang freeze order na inisyu ng Commission on Internal Revenue laban dito kina Senator Manny Pacquiao ay yung freeze order sa kanilang mga properties. Ibig sabihin, kung may freeze order ito, hindi nila ito pwedeng ibenta. At may freeze order din sila sa kanilang bank accounts. Ibig naman sabihin ito, hindi rin nila pwedeng galawin yung kanilang mga pondo sa bangko. So ang naging ruling ng Supreme Court para i-lift itong mga freeze orders na ito ay dahil sinasabi nga nila na walang sapat na ebidensyang naipakita ang Commission on Internal Revenue laban kay Senator Manny Pacquiao. At sinabi ng Supreme Court na karamihan daw sa mga ebidensyang ipinakita sa kanila ay mga hearsay lang or haka-haka at karamihan nito ay base lang sa mga news article. At ito rin ngayong sinabi ni Senator Manny Pacquiao kanina nung in-interview siya ni Igan at kumpiyansa nga sa Senator Manny Pacquiao na mababasura itong tax evasion case niya. Well, bawat tao naman talaga may kanya-kanyang opinion tungkol dito sa mga issues ni Senator Manny Pacquiao. Again, respetuhin lang natin ang pananaw ng bawat isa. Lagi lang nating isipin na kung may karapatan ka sa iyong opinion, yung ibang mga tao may mga karapatan din sila sa kanilang mga opinion. Sa tingin ko naman kasi ang importante naman dito, kapag katungkol sa bansa natin, importante nagkakaisa tayo, lalo na kung ito ay patungkol sa nation building. So let's see kung paano papatunayan ni Senator Manny Pacquiao itong mga alegasyon niya tungkol sa korupsyon. Kung itong mga alegasyon niya ba ay makakatulong sa kanyang political plans o kung ito na ba ang magiging katapusan ng kanyang political plans. For the meantime, inihiwalay ko naman para sa akin yung pagiging boksingero niya at pagiging politiko niya. So I still wish him good luck sa darating niyang laban kay Errol Spence ngayong August 21. Matindi rin kasi itong magiging laban ni Senator Manny Pacquiao kay Errol Spence dahil unang-una mas bata si Spence sa kanya. Pangalawa, mas matangkad ng dihamak si Spence sa kanya. Although alam naman natin na hindi na bago na may nakakalabang mas matangkad si Senator Manny Pacquiao dati pa at napapatumba naman niya. So abangan na lang natin itong dalawang matitinding laban ngayon ni Senator Manny Pacquiao. Yung laban niya sa boxing at yung laban niya sa politika. Kung pareho ba siyang magwawagi sa dalawang laban niyang ito o pareho siyang padadapain sa mga laban niya na ito.
Till next time mga kaibigan, salamat sa panonood. Enjoy your weekend. Ingat po kayo lagi and God bless.